Magandang araw po sa inyo. Ako po si Eli Saludar. Ito po ang iyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Bumabati po ng magandang hapon. Dito po tayo sa ating paboritong programa, Iparas kay Paras. At ito po ang ating kasama, Paring Ado. Ado Paglinawan po, pumabati na isang magandang hapon sa inyong lahat. At samantala, isa hong malungkot na balita dahil sa, dami na naman, 6 na sundalo ito na nagbuwis po ng buhay dyan po sa Lanao Norte. At nagkaroon po ng sagupaan dyan, Secretary Jing. Opo, at nagiging kawawa ito ating mga sundalo. At nakakalungkot nito, Eli, ay walang nakikitang ikay moral support ng ating leader sa ating bansa. Hindi tulad nung panahon ni President Duterte na tuwing may mga napaslang na mga PNP, mga AFP soldiers, ay nakikiramay mismo si President Duterte. Ito po, tingnan natin nung panoorin natin yung mga nangyayari na 6 na sundalo, okay? 6 na sundalo ng 44th Infantry Battalion ang nasawi at 4 ang sugatan nang makaengkwentro ang grupo ng Dawla Islamiyah Maute Group sa Ramain, Munay, Lanao del Norte noong February 18. Ito ang kumpirmasyon mula sa 1st Infantry Tabak Division ng Philippine Army. 3 miyembro naman ng DI Maute ang nasawi, kabilang na ang isang na-recover na bangkay. Napasakamay din ng mga sundalo sa operasyon ang matataas na kalibre ng armas, kabilang na ang isang M16 at M14 rifles at isang M203 grenade launcher, gayon din ng mga war materials. Tumagal ng 2 oras ang palitan ng putok sa magkabilang panig. Samantala, nakatakdang ilipat sa Camp Evangelista Station Hospital sa Patag, Cagayan de Oro ang mga sugatang sundalo. Ayon kay Philippine Army Commanding General Roy Galido, magpapatuloy ang pagtugis ng gobyerno sa mga terorista para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at taong bayan. Kawawa ang mga sundalo at palati na lang sinasabi, their bravery, their sacrifice of their life is very commendable, pero yung mga leader ay nagpapasasa. Pero yung mga sundalo ay napapas lang. Pero ito, mayroon ba tayong nakita na head of state or leader ng bansa na nagpakita man lang ng commendation or nagpakita man lang ng simpatiya? Nandoon ba si Marcos? Nakiramay ba? Tingnan natin yung panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte. Kung mayroong napaslang andyan, i-compare natin yung pagmamahal ni Duterte sa mga pulis na napaslang or mga sandalo na napaslang. Urada, the Duterte leadership is very felt immediately by the people who are victims of murderous terrorist groups. Okay. Mula sa pagbisita sa mga evacuee sa Iligan City, diretso si Pangulong Duterte sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro para personal na kamustahin ang mga sundalong nasugatan sa bakbakan sa Marawi. Isa-isang pinarangalan ng Pangulo ang mga sundalo ng Military Merit Medal. Nakatanggap din sila ng cellphone at tig-100,000 pisong special financial assistance. Sa kanyang speech, pinapurihan ng Pangulo ang kanyang mga sundalo, sabay abot ng pakikidalamhati sa kanilang mga kasamahan na napatay sa gera. I want to just express to them my sincerest condolence. At ako man ang unang nasasaktan dyan. Ako yung commander-in-chief ninyo. Ako, believe ako sa inyo. Sasaludo ako. Yes, sir. Bigat ninyo. Tumulong din ang Pangulo sa pag-evacuate ng ilang sugatan pabalik ng Maynila. Kagabi, 9 na sundalo ang pinasakay niya sa kanyang F-28 presidential plane.
Personal pa niya itong inihatid sa ambulansya paakyat ng eroplano, habang ang ibang sugatan naman ay isinakay sa C-295 plane ng Philippine Air Force. Nang lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base, agad inasikaso ang mga sundalo. Ito ang unang beses na may pinasakay na sundalo ang Pangulo sa kanyang presidential plane. Nauna nang inanunsyo ni Duterte na payag siyang ipagamit ang kanyang personal na eroplano bilang air ambulance ng mga sundalo. I also have requested Secretary Lorenzana to make the arrangement because I'm giving up the presidential plane, reconvert it into a air ambulance. Total ako, komportable na ako sa PAL, pati itong Cebu Pacific. Okay na siguro yung mga aeroplano nila. Very, very clear. Kayong mga sundalo, kayong mga PNP, police, dapat pagtuunan nyo ng pansin. Nung panahon ni Duterte, walang mga napaslang, walang mga nasugatan, walang na hindi dinalaw ni Duterte. And I am a witness personally. Noong na-ambush yung mga police together with the chief of police doon sa aming syudad, sa Gihulngan, 6 na police ang namatay at pang-7 yung chief of police at pinaslang ng mga NPA. Habang binababa pa lang sila doon sa bundok at nandoon sa munisipyo. Tinawagan po ako ni Bongo at sinama po ako ni President Duterte. Hindi pa ako empleyado ng gobyerno noon. At doon mismo ako inopera ni Duterte at pumunta kami doon mismo sa munisipyo saan nakaburol yung mga pulis at binigyan niya ng posthumous award at mga financial support. So, ganun po katindi ang pagsuporta ng ating dating Pangulo sa mga sundalo. Kaya, kung nananawagan man siya sa inyo, mga kababayan, mga mahal nating mga sundalo, alamin nyo na ang ating saligang batas nagsasabi that the armed forces is the protector of the Filipino people. Kung ang ating bansa ngayon ay nasa kabulastugan, nasa kahirapan, yun ang sinasabi ni Duterte. Kayong mga sundalo, kayong mga pulis, alam nyo na kung ano ang karapat-dapat na protektahan ang ating taumbayan. So, yan, si Duterte. Pero, nasaan ang ating Pangulo? Noong napaslang itong 6, pumunta ba siya doon? Wala. Saan siya nagpapasarap ng masarap na pagkain in a private place, restaurant? Ito po ang picture. Tingnan natin. Ayan. Paring Eli, ano masasabi mo dyan? Ano yan? Date night for the first couple. So, masarap ba? Sila nagsasarapan, pero habang ang mga sundalo ay si Duterte noon immediately walang ganon, walang pasarapan, pero pumunta doon sa mga bundok where the soldiers are injured or have died in their duty. Ikaw, paring Ado, ano masasabi mo diyan? Well, kakulay na suot ko ngayon yung mga bulaklak. Papasarapan, ano ha? At mukhang sweet na sweet sila sa isa't isa. Pero wala silang naiintindihan na iba, walang bumabagabag sa kanilang konsyensya na elsewhere may mga namatay na sundalo at may mga nasugatan. Ang una dapat na nasa isip ng Pangulo as Commander-in-Chief, dapat puntahan ko yung mga I have to pay my respect. Pero ito, what is he doing? He is reporting to his commander-in-chief. Reporting to his commander-in-chief. My goodness. And in so many instances, mga kababayan, dapat pagtuunan nyo ng pansin, mga sundalo, mga PNP soldiers or police, pagtuunan nyo ng pansin, yung kaibahan. Ang pagmamahal ni Duterte sa inyo, ang pagmamahal ni Marcos sa inyo at saka sa ating mga kababayan. Nagkaroon ng landslide sa Davao,
Saan ito si Duterte? Si Marcos? Took him more than 7 days to respond. Yung nagkaroon ng bagyo sa Cagayan, nagkaroon ng earthquake elsewhere, saan siya? Nandoon sa F1, nanonood. Oh. Nagkaroon ng heavy traffic, saan siya? Nag-helicopter papunta doon sa concert ng Coldplay. Oh, ano masasabi mo, paring Eli? Okay, pero sabi mo, yung dating Duterte, ngayon may kasalukuyan ng Duterte na... well, diba? ito, hindi naman, mabait na Duterte ito at ano din, no? Pero mabilis din mabilis din mag-respond, oh. Pero, hindi ito Commander-in-Chief. Pero nakiramay pa rin. Ito, pakinggan natin yung Inday Sara Duterte. Assalamualaikum. Hindi sapat ang mga salita upang mabigyan natin ng tunay at makahulugang parangal ang 6 na mga sundalo na nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang Maute Group sa Munay, Lanao del Norte noong ika-18 ng Pebrero. Ang kanilang kabayanihan ay kapalit ng kaligtasan ng mga Pilipino hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Sa ating pakikiramay sa kanilang mga pamilya ay tandaan sana natin na totoo ang banta ng terorismo at wala itong pinipiling biktima. Tandaan din natin ang panganib ng pangalap ng kabataan sa terorismo. Konkretong halimbawa ang pagpapasabog ng bomba sa Rojas Night Market sa Davao City noong 2016 at ang pananakop nila sa Marawi City noong 2017. Tandaan din sana natin na sa Marawi Siege ay napatunayan nating hindi natin isinusuko kaninuman ang ating kalayaan, kapayapaan at kaunlaran. Bilang isang Mindanaon, personal para sa akin ang laban na ito. Bilang mga Pilipino, sana ay magkaisa tayo makiramay sa mga naulila at supilin ang kalaban ng bayan. Sumasaludo kami sa inyong mga pumanaw namin na sundalo. Pinakadakila ang magbuwis ng buhay para sa bayan. Maraming salamat sa inyong katapangan at pagmamahal sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Syukran. Well, ang kanyang puso ay parang puso na rin ng ama niya. No? Alam niya kung paano makisimpatya sa ordinaryong karamdaman at paghihirap ng mga tao nasa baba, lalo na yung mga maliliit. Ang mga sundalo natin ay napapain. Ako kine-question ko dito yung ratio ng casualty. Parang masyadong mataas Ngayon tumaas. Oo. Parang sa isang sundalo, 3 terorista ang kapalit. Ganun na ba kababaw ang palitan ng buhay ngayon? Hindi, diba? Ang mahal-mahal ng training ng mga sundalo natin. Pero asa ng intelligence yan? Failure of intelligence na naman yan. Sa Marawi, yung bombing doon, kamay kailan lang. Failure of intelligence, na napasukan yung university. Pero isa ito sa Secretary, isa nauna nating dinidiscuss dito, yung sa NUP na ito ang katunayan na yung mga pagbubuwis ng buhay ng mga sundalo talagang mahirap tapatan. Walang higit. Walang higit. Pero anong ginawa ni Marcos at ni Jokno? Gustong tanggalan dahil daw ang pera daw ay mauubos na at wag daw bigyan pa ng tuloy-tuloy na pensyon ang mga sundalo at mga pulis, mga men in uniform, dahil malalagas na daw ang pera. Pero iniisip ba ni Marcos at ni Jokno yung corruption na dapat yung corruption dyan sa Bureau of Customs, sa BIR? Iniisip ba nila yung corruption na nangyayari sa ating bansa? Mga kababayan? Iniisip ba nila lahat yan? Yung perang nawawala sa smuggling. Pero pinag-isipan ni Jokno, ewan ko nga, bakit nilagay pa yan sa Central Bank? Dapat niligwak na yan totally. Pero may marami sigurong alam kay Marcos na takot silang ibulgar, kaya nilagay pa uli sa Central Bank. Kapal na mukha nitong Jokno na ito. And ang nangyari pa, mga kababayan,
tatanggalin yung pension at sinasabi pa, nilalait pa ang mga sundalo at ridiculous daw na umabot ng 90 years old. Sabi ni Jokno, bakit pa bayaran natin kung umabot ng 90 years old? Ganun katindi ang gobyerno na ito ni Marcos. And to top it all, ito lahat ng mga sinasabi nilang mauubos ang pera, corruption pa rin ang hindi iniintindi. Sobra. Ito nga, mayroong survey dito sa isang international survey institution. Ito. Basahin natin. Basahin po natin. Philippines remains among countries seen to be corrupt. Okay, Ado. Paring Ado. The Philippines remain among Asian countries perceived to have corrupt governments, but the slightest improvement in the country's ranking should be seen as a challenge to do better and a reason for hope that the country is headed in the right direction, according to a top palace official. Executive Secretary Lucas Bersamin did not even try to downplay the results of the 2023 Corruption Perception Index of the Transparency International, where the Philippines landed 115th among the 180 nations with a score of 34 out of 100. We are on the second half. But since the country's rank and score was a point better than last year, 1% lang. He urged Filipinos to be optimistic and not give up a fight for good government. Kakahiya naman, wala man lang plano o suggestion or any policy movement to arrest. Okay na lang kasi it's just natural na we are 1% lower this year. Ikaw ang executive secretary, tinanong ka ng wala ka man lang suggestion kung how to arrest corruption in our country. Napakababaw naman itong former Chief Justice pa naman. Kakahiya. Oo. At tuloy-tuloy ang corruption. Ang balita natin yung mga bahay dyan na nakapaligid sa Malacanang, may nagkwento sa amin ni Paring Ado. Nagkwento yata yung tatay nung dating PACC dating konsihal ba yan or dating na nakatira din dyan sa vicinity ng Malacanang, binili na daw lahat ng leaders ng ating bansa ang mga bahay dyan sa paligid ng Malacanang. Binili na either privately or using government funds. As to how verified is that report, ang nagbigay ng kwento niyan taga-Rian din. Dating galing sa Muntinlupa na bishop na ngayon. Dyan daw nakatira, kinuwento doon sa kaibigan namin ni Ado at halos daw. And that is really true. Tingnan mo ngayon, yung si Jose Laperal na pakayaman who lives in Forbes also own a big house in Malacanang vicinity. Binili na daw. At tingnan mo, napaka-lavish. Imbis itulong sa mga pobre, binili ng lavish na malaking bahay at ipamulmul lamang sa mga bisita sa ating bansa. Kulang-kulang na pagkain ng ating mga mahihirap, yung mga bisita pa ang ipapamudmud ng luxury. Ito Paring Ado, basahin mo ito. Ambassadors tour Laperal Mansion, the President's guest house. Okay. A guided tour of the nation's most historic homes was organized for ambassadors assigned to the Philippines as part of President Ferdinand Marcos's Jr.'s commitment to treasure and preserve the country's history while strengthening diplomatic ties. Diplomats were welcome at the newly restored Laperal Mansion, which sits along Arlegues Street in San Miguel, Manila.
only a few blocks from Malacanang Palace, the official residence of the Philippine President. First Lady Marie-Louise Liza Araneta Marcos greeted the ambassadors during the tour, which Malacanang said was a showcase of Filipino culture and part of the efforts of the President to restore and preserve Philippine heritage sites. Gagastos ng todo-todo ang gobyerno para lamang ipipresenta sa mga ambassador. As if the ambassador does not know. As if yung mga ambassador hindi alam gaano kapobre ang Pilipinas. You will shower them with luxury when they are in fact passing through EDSA, passing through Pasig at nakikita nila yung slum areas, ang kahirapan whereby the cronies are enriching themselves while the Filipino middle class and lower middle class are in dire strait, in dire needing food and shelter and lacking in their daily food supply. So anong masasabi mo? Ibang klase ito. Gagastos ang Pilipinas, bibilin yung mga bahay dyan na pag-aari na ng mga dati dyan para lang ipipresenta mo, para papakita mo na ang galing ng Pilipinas. Mga ambasador, punta kayo dito, kain kayo ng libre, o kain kayo ng dito kayo mag-standby. Masama, di ba maganda ba yan, paring Eli? Napakasama. Hindi magandang tingnan. So, hindi lang daw yan yung Laperal Mansion, ang alam ko. Marami pa dyan na binili na nila. What for? When the country needs more money, nangungutang tayo. Pero ito, we're wasting money by buying all these hundreds of millions yan. Kasi mga bahay na yan . At saka ang value dyan sa Malacanang areas, so expensive already. Tsaka bakit mo dyan ilalabish yung bakit ka pa bibili para ang dami-daming restaurant, ang dami-daming 5-star hotel na pwede mong doon mo imbitahin sila, magpakain ka. Wala ka pang investment. You just pay. But nag-invest ka para lang, siguro malaking commission dyan, di umano, magkano kaya ang commission dyan na di umano, paring Eli? Easily, that's mga 2 billion siguro yung bahay nila Peral dyan. Kano yung palagay mo, paring Ado? Mahina 5% dyan. Ito, may yung issue ng corruption sa mga MLF returnees. Ayan, ito pa. Issue pa ng corruption. So, ito. Ito sa alleged corruption sa 100,000 na binigay. Ito. Pakinggan natin ito. Secretary Gaudes or anybody from your office can answer this. 100,000 pesos each were given to MLF surrenderies. Hindi po ata pantay. Why sa MNLF, 45,000 lamang allocated for its surrenderies? Bakit magkaiba po? Sa MILF, 100,000, MNLF, 45,000. Sir, actually, sir, yung natin, yung sa 100,000, sa MILF, dahil kasi mayroon ko sila ng decommissioning, yung sa MNLF po, sir, is stenciling. Wala pa po yung talagang decommissioning because on our final peace agreement with the MNLF, wala po tayong provisions for decommissioning. So, yung gagawin po natin, yung initially yung 45,000, considering na according to RA 20 of the final peace agreement, those who will not be integrated should be given tinatawag natin socio-economic package. And basically, ang gusto nga namin po, pare-pareho po yung ibigay. Ang intention po talaga natin is 100,000 din po ibigay natin sa MNLF. Initially lang na ibigay natin yun because ang ano pa lang natin is only stenciling pa po ang ginawa po natin, Your Honor. Okay. Stenciling, Secretary. Yes, sir. Kasi yun nga po ang ano natin. Kasi ito po yung
nagiging problema po natin sa final peace agreement. Can you please enlighten this committee what stenciling is all about? Yung stenciling po ng firearms nila, kinukuha po ng bali po sir, nire-record po natin kasi yung part po yun, ito part po ng natin yan na gusto po natin ma-recover po lahat ang mga loose firearms. So isa po ito yung mga tinatawag natin na parang ating proseso para at least kukunin natin yung firearms ng ating brother MNLF, and then stencil po natin, and then we have an agreement na meron tinatawag tayong firearms control. Yeah, as a follow-up question to that, before that, Senator Tulfo would like to acknowledge the presence of Senator Bato de la Rosa. Okay. Yung mga sinusurrender ng firearms, 4,000 and all, right? Yan po ba ay ni-register? Meron po ba kayong database where those firearms are registered? And I would like to follow up also dun sa request ng kausap po mga taga-military na dapat yung serial numbers, if they are logged in sa database ninyo, dapat accessible yan sa PNP at NBI para kung halimbawa nagkaroon ng operations yung mga grupong yon, they can cross-check doon sa mga na-recover nila ng mga baril versus doon po sa mga sinurrender ng mga baril. Mga kababayan, itong, with due respect, I mean, once upon a time, naging kaibigan ko rin ito si Galvez. I hope we're still friends, but we have to call a spade a spade. Lahat ng mga dinadaldal nito ni Galvez, puro kabulastugan. Ano yung sila yung nagsiset ng policy Tinatanong sila, bakit 100,000 yung MILF and 45,000 lang yung MNLF? They are the ones setting the policy. Ano ba? Hindi ba masalimuot yung policy mo na babayaran mo ng, sabi niya, stenciling lang daw. Ang MILF, isusurrender yung baril. Okay, we'll go to that. Pero ang MNLF, hindi isusurrender, pero tatatakan lang, lalagyan ng numero para malista nila. Yun ang i-stencil. Ha? Oh. Ha? Parang LTO. Parang LTO. Parang kung bumili ka ng kotse, tapos ita-transfer mo yung pangalan doon sa pangalan ng buyer, dadalhin mo doon, i-stencil. Motor number. I-check yung, body number. Ganun din. In the same concept, yung serial number ng baril, i-record nila, pero yung baril hindi kukunin. Pero binayaran mo na ng 45,000. Is that pleasant? A desired policy of government? You're wasting money to these people. And yet, ang MNLF, wala pa tayong dyan wala pa tayong peace talk dyan So, they can use those firearms still. Pwede pa nilang gamitin, pero kumita na sila ng 45,000. Dito naman sa MILF, mayroong sinabi ni Jingo Estrada na nagreklamo daw yung mga sa kanya, yung mga ibang mga surrenderies na yung buong amount of 100,000 hindi nila natanggap dahil kinukupit ng mga commanders. Tapos walang kaalam-alam si Galvez, mag-iimbestiga pa daw siya. Paano? Anong klaseng rational yan na siya pang mag-imbestiga? Siya na nga yung protector dyan ng mga... Siya dapat imbestigahan. Dapat yan ang imbestigahan. At dapat they should have... ginaya na niya si Secretary Doresa na habang iniimbestigahan yan, mag-resign na muna siya. Dapat yun ang gagawin yan. Pero dapat mismo yung pera doon ibibigay, wag ibigay pa sa commander. Hello? I-diretso mismo sa tao. Sa tao mismo. Tawag ko sa programa lang ako. Dapat tinidiretso. Kinukutungan pa kalahati. So, kulang na nga sa reconciliation ng 26,000. May kotong na nga, kasi 4,000 lang na firearms, kotong na yon. At 26,100 plus yung surrenderies o yung yung mga
may mga baril, tayo ba naniniwala? Sinasabi ni Galvez, mayroon daw institutional. Tapos mayroong private. So, ibig sabihin, kung ako ang MILF, mayroong institutional. So, ibig sabihin yan, yung MILF per se, yung organization, mayroon silang pinahiram or pinagamit na 4,000 firearms. Yun ang sinurrender. Pero yung individual na pag-aari ng mga rebelde ay maiiwan sa kanila. And yet they are being paid for 100,000 each. And was he listening to himself? When he said that our objective is to recover as much firearms as possible? Was he listening to himself? Kung halimbawa, mayroon lang konting atraso ngayon between government and the MILF can easily organize kasi nasa kanila pa yung firearms ng bawat individual. Ang isinurrender lang nila yung pag-aari ng MILF as an organization. But the individual rebels, kumita na sila ng 100,000, they will retain their what kind of policy is that? Mr. Galvez? Ikaw ba ang may pakulo ng policy na yan? Pumayag ka ba? Are you protecting our country, our government, our people? Na pumayag ka ng ganung arrangement? Kaya pala gustong-gusto ng mga governors na magkaroon na ng eleksyon dyan sa barn. Kasi yun ang mga connivances ni Galvez at yung mga leaders dyan, with due respect. Kaya gusto na nila Sakor, nila Mangundo Dato, nila ano pang ibang mga dyan, para magkaroon ng representation ng taong bayan na yung inelect nila na mga tao ay talagang galing sa taong bayan. Hindi yung dinictate ni Lorenzana at ni Galvez at ginoyo nila si President Duterte na extend natin itong barn, yung transitional period. Ayaw ng mga governors yan. These people are elected by the people. The one running the show are not elected by the people. They are in connivance with Galvez and Lorenzana. Tapos ngayon nga, nakabisto-bisto na sa Senado. Yun po ang nangyayari dyan, mga kababayan. This is simple arithmetic. 26,000 minus 4,000 firearms. Asa na yung 100,000 na binayad doon sa 22,000 na surrenderies na hindi naman nag-surrender na firearms? Binigay na, kasi daw, pag private daw, firearms, hindi sinusurrender. Only institutional. What kind of decommissioning is kasama that? pa daw yung mga, may mga tangkid-gera ba or what? I don't know. Kung private, palisensya nila. Diba? So, bakit mo ibabalik? Hindi na, nagkaroon na tayo ng peace So, dapat mananatili na, sabi nga ni Aimee, mayroon tayong batas on firearms. Mananatili dapat ang batas. Bakit sila exempted from the, kung magkipaggera uli yan, may mga baril ka agad yan. Pero gumastos na ang gobyerno, mga kababayan. Ito ba may basbas ni Marcos Jr.? Walang alam yan Hindi naman binibrief yata ni Juan yan I don't even think that Marcos understands the meaning of decommissioning I mean, I bet my balls na wala isang alam dyan sa definition na yan. And I don't even think na binrip siya kung ano talagang concept ng decommissioning according to this barn transaction versus the real meaning of decommissioning on an international level. He's doing his own definition of terms. Yeah. Tsaka talagang masalimuot po yon. Mabuti nag-imbestiga dyan. At yun na matindi. 1.3 billion ang nawawala daw kasi napunta daw sa mga commanders. Yun ang allegation as stated by Jinggoy Estrada. Iba pa yun. So, sino mag-imbestiga niyan? Jinggoy? Mr. Jinggoy, paubaya mo ba
O kayong mga senador, mahilig kayong mag-imbestiga, bakit hindi kayo mag-imbestiga? Bakit nyo pa ubaya kay Galvez at yung kanyang mga alipores dyan? Eh, sila suspect dyan eh. Hindi, ayusin lang yan dahil mga kasabwat yan. Pati nga doon sa kay Sinswat na umupo na nag-governor si Sinswat. Pinapa-take over nyo pa ng isang MILF commander na si Makakuwa at not even elected by the people. At nagpa-appoint pa kayo ng tresorero dyan. Samantalang yung governor dapat nag-appoint. Sila pa, si Jokno pa ang hinikayat na mag-appoint. At mayroong rumor na mayroon daw under the table deal. Pagka na-appoint na yung treasurer, magre-release ng a certain amount, a big amount of money na parti-partihan dyan. Di umano. Dapat maimbestigahan din yan ng Senado. Ang worry ko dito, Secretary, parang wala namang peace eh. Parang tinatakpan nila ang tunay na ano. May problema tayo sa Jamia Islamia. 6 na sundalo natin napatay. Magkadugtong lang ang mga ano niyan eh, mga bituka yan, magkadugtong yan eh. Sa Basilan, may aklasan ngayon ng Abu Sayyaf. Ngayon, dito, puputok na naman itong sa mainland Mindanao. Itong MILF, MNLF problem na ito. So, anong na-achieve mo dyan, Galvez? Wala nga eh. Puro ka pera-pera. Na-achieve, kundi, dahil ang loyalty nga daw, a certain general, di umano, told me, the loyalty of Galvez daw is with Malaysia. That's what I've heard. I don't want to quote the statement of my friend who's a general. You were present when when that general told us, di ba? Yeah. So, yan ang problema dyan. Itong korupsyon na nangyayari ngayon, or even just anong ginagawa ni perception of corruption. Imbis na bantayan yung internal manipulation of the peace process, nandoon siya, busy siya doon sa China. Inaabangan niya yung mga Chinese. Mr. Gibo, ano ba naman? Kala ko matinig ka. Nawala tuloy yung respeto ko sa iyo, partner. Magkasama tayo sa Congress, tumitingala ako sa iyo. Ngayon, mukhang nawala yung spell. Are you under the spell of somebody else? So, yun po. Ang nangyayari dyan sa corruption. Ito, sinasabi ni Bersamin, in due time. Pwede ba yan? Mawawala ba yan? Ikaw dapat, Bersamin, nandiyan ka, imbestigahan mo itong nangyayari dyan. 1%. Sa decommissioning. Ang laking corruption yan. Sige, so yun po, mga kababayan. At ang ano natin ngayon, may mga tanong ang mga kababayan natin, which we will discuss in another episode. Yung tungkol sa itong credibility ni Tulfo. Credibility in the sense na daldal siya ng daldal, natutumbukan niya yung istorya, natutumbukan niya yung mga katiwalian, pero tinutuloy ba niya at nilalabas ba niya yung outcome ng kanilang investigation? Yun ang sinasabi ngayon ni Ginang Maharlika Boljakera. Ito. So, are we going to push through with this episode? Sige. Ito, pakinggan natin si Tulfo, tanong ng tanong dito sa tama po yung mga tanong mo, Tulfo. Pero, sir, baka pwede mong ilabas yung corruption dyan at para makapag-file ng kaso against the corrupt officials of this OPAP. Dapat ilabas nyo. Ito, mayroong question pa tungkol doon sa PCSO. Imbestiga ka daw ng imbestiga, Tulfo, pero hanggang ngayon wala ka pang nilalabas. Ito, di umano, pinapakinggan namin itong Buljak TV ni Marlica. Pakinggan natin.
Ayon sa nakarating sa atin, nagpa-imbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Bidabidahan din si Coco Pimentel. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Kunyari, ginigisa-gisa mo si Mel. Bakit? Ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? Naalala natin na nag-imbestiga ang Senado. At true enough, bilib na bilib tayo kay Tulfo at natutumbukan niya yung posibilidad na nagkadayaan talaga. Kasi sabi ni Tulfo, nasa inyo yung source, ano ba yun? Access code. Access code or root access. Root access. Na pwede nyong manipulahin yung resulta. Kung ang nanalo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, dahil mayroon kang gadget at pwede mong baguhin yon ang resulta at umuo. Sabi ng expert na IT expert ng PCSO, sir, that's a possibility kung magsabuatan. So, sinabi ni Tulfo, sige, I will even use my own money to have the NBI, the PCIDG, the ICT to investigate. So, nagkaroon ng executive session. Binulgar mo ba kung anong nangyari sa executive session? May outcome na ba yung investigasyon mo, Mr. Tulfo? Ito po yung sinasabi ni Marlica na nagkabayaran na ba di umano dyan? Kasi biglang tumahimik ang Senado tungkol dyan sa resulta ng examination. Paring Ado, anong masasabi niyong dalawa? Pero dito sa executive session, bawal kasi sabihin. Siguro, abangan natin kung ano yung tumbok ng kanyang committee report. Kung ano ang magiging kanilang rekomendasyon dito sa isyong ito. Pero pinayagan na niyang hindi na mag-attend si Mel Robles. Pinayagan na ba? Ang nag-appeal nga, yung isang abogada na pinag-sisinungalingan ngayon yung sinabi ng IT expert. Ikaw, paring Ado, anong masasabi dyan? Well, pagdating sa computer, everything is possible. Dahil ang computer ay hindi pwedeng magdesisyon on its own. Ang human being ang nagpo-programa niyan. Pag yan, ay programa para yung general manager at yung assistant general manager ay magkaroon ng access sa likod ng procedure na on the table, hindi na natin makikita. So yan, mga kabansa, huwag kayong maniwala na yan ay still game of chance. Ang problema dyan kasi, nag-iloto na tayo ngayon. Hindi ba sa eleksyon nag-smartmatic din tayo? Ano nakuha natin? Puro manipulasyon. Kaya we are demanding transparency on the part of Tulfo to come clean with the Filipino people, put everything on the table. Bakit pagdating sa executive session na kayo dyan? Okay, ito. Sino mga present dyan sa executive session na yan? Baka ikaw lang Baka may kinalaman itong mga manipulation na ito. Kasi natatakot si Tulfo dito sa backer ni Mel Robles. Natutumbukan mo na, Senator Tulfo, natutumbukan mo na yung mga maniobra ni Mel Robles at saka yung PCSO. Inaasahan po ng taong bayan na naniniwala sa iyo. Iniisip pa nga nila, pwede ka maging pangulo ng bansa. Pero ipakita mo naman na yung pagdududa ni Marlica at yung mga ibang vloggers ay hindi po kayo nabibili. Ipalabas nyo yung findings nyo na talagang mayroong
hawsyaw dyan sa pagpapanalo sa PCSO. Kasi baka sinasabi ng mga tao ay natatakot ka dito sa backer ni Mel Robles. Ito, baka natatakot ka dito sa kanyang backer na babae. Ito yung backer. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Baka yung backer ay sinasabi ni Ginang Maharlika, baka nag-reach out na sa inyo ni Pimentel. At nagkakaroon ng di umano'y sabwatan. At para hindi na mailabas ang tunay na resulta ng investigasyon. So, natatakot po ang mga taong bayan kasi ang mga taong bayan, sabi mo nga, ikaw, yung mga kaibigan mo, nagsasabi, yung mga IT expert, nagsasabi sa iyo, Mr. Tulfo, na nakakatakot yung mga ginagawa sa PCSO. Maraming kabulastugan ang sinasabi ng mga kaibigan mo, kaya tinatanong mo sila. At you were on the right track. Pero ngayon, sinasabi ng mga vloggers, especially Maharlika, baka nagkaroon ng sabwatan kasi ang backer ni Mel Robles ay isang very powerful. Sinasabi pa, you have helped us, you have helped my family, at sinasabi pa niya, keep well, baka maging milyonaryo tayo. So, that is a mandate for Mel Robles to do something bad. Kasi, kung empleyado ka lang, bakit mag-aasa na maging milyonaryo? Kung hindi, ang order ay, Mel, galawin mo dyan para maging milyonaryo tayo. So, yun dapat ang babantayan mo, Senator Tulfo. Yun ang expectation ng ating mga kababayan para yung paniwala sa ating mga kababayan sa iyo, ginagamit mo parati yung mga mahihirap na galing sa mahirap, magiging totoo. At talagang hero ka ng mga mahihirap. Pero kung nagpapabili po kayo, di umano, sabi ni Maharlika, ay baka hindi tayo aabot sa 2028, mga kababayan. Okay, ito naman sa yung senatorial survey. Tingnan natin. Ayan, sa Magdala, February 7 to 9, pre-election survey sa 2025 yan. Aba, Tulfo. Number 1, Erwin. Tulfo. Number 2, Soto. Number 3, si PRRD. Number 4, Pia Cayetano. Number 5, Tulfo ulit. Ben Tulfo. Number 6, Bongo. Ayan, si Revilla, Pacquiao, Lacson, De La Rosa, Marcos, Lapid. So, hanggang 12. Yung pababa naman, yung Pangilinan, pang 13, Pangilinan. So, andito si Parasto, si Paraseto. Tinalo mo pa si Kirubin. Number 40, Paras. Sino ba yan? Biro mo yung mga re-electionist, yung incumbent, si Tolentino, Gibo, Shell Jokno, si Dingdong Dantes, pati mga artista. Puro mga sikat yan, Roque, Bakit Gadon. ako nasasali, hindi naman ako sikat? Si Paras, wala pa naman, hindi pa naman nagsasabi. Wala naman tayong ambisyon yan. Unang-una nga, gusto ko nga magkaroon ng PI at ma-abolish yung Senado. Pero yung quality, lahat ng hinahanap sa pagiging sa senador, nasa sa'yo, Secretary Jing. Pero wala tayong ambisyon yan Ang gusto ko lang, retired na tayo Dito na lang tayo sa Iparas kay Paras at pinapakinggan tayo ng mga taong bayan at sinasabi natin yung wala tayong pinapairal na kasinungalingan, At ini-expose natin ang mga katiwalian.
I wonder why I was included as a Pero Kado, pwede itong makipagdebate sa Senado, sa plenaryo. Pwede. Pati sa mga committee Ngayon hearing. pa lang, papasalamata ko. Wala makakalusot dito sa mga lalo sa corruption. Jing Paras, I wish to thank you for what you have done for me and my family. But not for the nation. Aba? Ito po programang ito is for national interest. Hindi tayo para maging milyonaryo, ha? Basta ako, iparas sa Senado. Okay. Huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras sa Senado. At huwag niyo rin po kalimutan ang aking YouTube channel at Eli Saludar. At yung po sa akin at Ado Paglinawa. Okay, maraming salamat sa pag-patronize nyo dito sa aming Iparas kay Paras. Magandang hapon po.